A blessed day again, everyone. Tayo po'y magpapatuloy sa ating pagtalakay ng mga discipleship training track lessons ng Stage 3. At ngayon po ay tatalakayin natin ang Session 7 with the lesson Maintaining a Spotless Testimony. Yung pong ating patotoo, no? Bilang mga mananampalataya kay Kristo. Guarding your testimony. Bantayan mo ang iyong patotoo kay Kristo. What is a testimony or a witness? In a courtroom, no po, a testimony is what a witness has to say about the case. Ang isang patotoo, ito po yung pagsalaysay ng isang sumasaksi patungkol dun sa kaso. No? The witness must be trustworthy. If the witness gives false testimonies, or if this witness is proven to be false, the case will be lost. Sa pananampalataya po natin o sa espiritual, no po, napakahalaga po ng testimony natin. Ang testimony po natin, it is our personal story of how we encountered Jesus in our life. Kung paano tayo binago ng ating encounter with Jesus. So, yung 2 Corinthians chapter 5 verse 17 would become real. Na po? So, ulitin ko po yan. Yung ating patotoo, ito po yung ating kwento. Na po? Kung papaano natin nakilala ang Diyos, kung papaano binago ng Diyos ang ating mga buhay. Sa gayon, ang sinasabi ng 2 Korinto, Kabanatang 5, Talatang 17 ay nagiging totoo sa ating buhay. Ang patotoo po natin, ito po yung isang ebidensya kung sino si Kristo gaya ng kanyang sinasabi. Po, siya ang tagapagligtas, siya ang nagpapabago ng buhay. Sa ating kwento, ito po ba'y nakikita? Siya po ba'y Diyos sa buhay natin? Tayo po ba ay isang larawan ng taong pinatawad ng Diyos? Binago ng Diyos? Na po, kailangang pag-ingatan po natin yan. Na po, sapagkat ang kwento ng buhay mo tungkol kay Kristo ay napakahalaga para sa kaligtasan ng ibang tao. Dapat ang kwento mo tungkol kay Kristo may kwenta. Sa paraan na lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos tungkol kay Kristo ay totoong nakikita sa iyong pamumuhay. Nakakalungkot po mga kapatid, maraming mananampalataya, hindi po nila nagagawang pag-ingatan po ang kanilang patotoo tungkol kay Kristo. Sila po ay nabubuhay doon sa tinatawag nilang double lives. Na po, yung isang buhay ay isang buhay sa pananampalatayang espiritual. At yung isang buhay naman ay isang buhay na pakikipag-sang-ayon na po sa sanlibutan. Meron po mga iilang halimbawa na binigay ang ating lesson. Medyo derechahan po itong mga halimbawang ito. No po, if you are holding your manual, your student manual, I believe
They are listed. These examples are also listed in your manuals. Po. So, babasahin ko lang po, isa-isahin natin. These are simple and self-explanatory. Paano nasisira ang patutuo ng isang mananampalataya. Una, ang sabi po dito, Christian students who cheat in school. Yung mga estudyanteng Kristiyano daw po na nandadaya sa kanilang schools. Christians who watch porn with non-Christians. Christians who laugh, who made jokes with lewd, yung mga kabastusan. Lewd sexual jokes. Number 4, Christians who steal office supplies from the office. Alam niyo po, ang naiintindihan ko sa mga example na binigay ng ating textbook, ito po yung pagsagot sa isang paniniwala kung meron bang mortal sin o venial sin. Parang pinapaliwanag dito, ang kasalanan ay kasalanan at pare-pareho lang ang bigat nito. Kaya, kailangang maging maingat tayo. Ulitin ko po yung number 4. Christians who steal office supplies from the office. Kaya kung hindi mo ballpen, wag mong kunin, wag mong interesan kahit magandang sulat niyan. Christians who tell a lie to save themselves. Number 5. Para iligtas ang kanilang sarili sa kahiyan o sa kapahamakan, sila'y magsisinungaling. Number 6, Christians who give bribes so that their papers will be processed faster. Sa gobyerno, marami yan. Sa school, meron din. Number 7, Christians who make a U-turn in a no U-turn street. Yung mga nagmamaneho dyan, please follow road rules. Sabi nga, yung po mga road rules, hindi po sila suggestion. Sila po ay mga rules na dapat sundin. Number 8, Christians who do not pay their debts. Hindi ho bawal o mali ang mangutang. Magkaroon po tayo ng damdaming magbayad. Number 9, Christians who are always late for school or office. Yung po mga late. Amen. Praise God. Number 10, Christians who gossip. So, sinisira mo ang iyong patutuo kapag ka ikaw ay na-engage sa mga bagay na ito. Gossip. Chismis. Number 11, Christians who say bad things about their pastor or their church. Nakaka-turn off. Yung mga Kristiyanong pag sila'y pumapasok sa church, ang dami nilang sinasabing pangit doon sa pinanggalingan nila. Kung ako, pastor, hindi ko tatanggapin yung mga kung yung kanilang dating church, nagawa nilang bigyan ng masamang kwento, so sigurado ang kasunod nun, yung bagong church na lilipatan nila. So, Christians who say bad things about their pastor or their church, pag ginawa mo yun, nakakasira ng patutuo sa iyong buhay kung sino si Kristo na sinasabi ng Bible. Christians who are disrespectful to their parents. Number 13. Number 14, Christians who drop out of school because of computer games. Ito yung mga nagkakating classes, because of Mobile Legends. Mag-ingat po tayo, mga kapatid. Christians who get pregnant before marriage. Number 16, Christian businessmen who do not pay their workers minimum daily wages. That is injustice. Di ho tama yun. Number 17, Christian who abuses their helpers at home. Number 18, Christian couples who separate or divorce. Yes. Kasi nasisira po yung integrity ng marriage kapag tayo'y naghiwalay.
pastors who have gay children or children who are drug addicts. Nakakasira po ng testimony yan. Christians who have bouncing checks. Nako, ito po yung mga checking tumatalbog. Christians who are involved in pyramiding scams. So ayon po sa ating textbook, these are just some of the examples on how to ruin, to destroy one's testimony of Christ. Iwasan po natin hanggat maaari. No? Patulong tayo sa banal na Espiritu Santo. Now, what does it mean to guard your testimony? Ito pong pag-aaral na ito, tutulungan tayong magkaroon ng pangunawa, no? To understand a testimony and how we can protect for the glory of God. Itong pag-aaral na ito, tutulungan tayong maunawaan ang patotoo, kahalagaan nito at kung paano natin siya protektahan. Ano? Dito po sa John 17 verse 16 po, sabi po ng salita ng Diyos dito, John 17 verse 16, isa-isang talata lang po ang aking babasahin, although, I will quote multiple passages. Pero yung isa lang po ang babasahin ko sa bawat punto. Dito po sa John 17 verse 16, ang sabi po dito, they are not of the world, even as I am not of it. Na po, dito po, maiintindihan mo na hindi po tayo para sa mundo. Amen? We are created by God and to live for Him. We are not of this world. Po, just as Christ and the kingdom are not of this world. So dapat naiintindihan natin. That is the essence of our testimony. And the way on how we can protect it is by understanding that when we were saved, na po, inalis tayo ng Diyos sa kamunduhan at binalik tayo sa kanyang kalwalatian, sa kanyang kaharian. Na po, doon sa Romans 12 verse 2, we are instructed by the word that we should not be conformed any longer to the pattern of this world. This is the pattern of this world. Instead of choosing this, let's choose to follow the pattern the Word of God gives to us. Amen? Yan po ang kahalagaan ng ating patutuo kay Kristo. Your witness is that you are different. Ang punto, iba ka kapatid sa mga tao ng mundong ito. In 1 Peter chapter 3 verse 15, 1 Peter chapter 3 verse 15, ang sabi po dito mga kapatid, in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. So, ang ibig sabihin po nito, each one of us needs to know why we are who we are. Dapat ang bawat isa sa atin maintindihan niya sino tayo at bakit ganito tayo. Ano po? Ang ating patutuo ay magiging mahina, na po, kung wala tayong matibay na pangunawa, naiintindihan sa isang bagay na ating kinatatayuan. Kung sinasabi mo lang na ikaw ay Kristiyano simply because your parents are Christians too, or you are saying you are a Christian because you are attending a certain church services where your relatives, friends also attend, mahinang
dahilan po yan ng iyong patutuo. Dapat naiintindihan mo kung ano ka, kung bakit ganito ka, at kung sino ka. Sabi nga po doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, 2 Timothy chapter 2 verse 15, look at this. Listen to me. Sabi po dito, do your best to present yourself to God as one approved. Amen. Approved of God. A-O-G. A-G ako. Anong ibig sabihin nun? Approved of God. Okay? A worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Ibig sabihin, lumalago ka sa iyong pananampalataya. At kung may magtanong sa iyo, kaya mong ipaliwanag kung ano ang iyong katayuan. No po, kung ano ang tinuturo ng salita ng Diyos patungkol sa pananampalatayang kinatatayuan mong yan. No po, at magagawa mo yan, gaya po ng sinasabi ng 2 Corinthians chapter 2 verse 15, dapat yung salita ng Diyos, minemeditate mo, pinag-aaralan mo. Kaya napakahalaga po sa pagtuturo natin ng discipleship, yung pag-journal. Kaya sana po, huwag po nating pagkatamaring gawin ito. No? If there is a defiance developing in our hearts for not doing this, i-rebuke mo yan, kapatid. Hindi galing sa Espiritu ng Diyos yan. Galing yan sa Espiritu ng kaaway. Tinuturuan kang sumuway. Huwag gawin ang pagjo-journal. Binibigyan ka ng dahilan na gawin yan ng kaaway para hindi mo gawin kung anong tama at nire-require sa iyo ng Panginoon. Magbasa ka ng salita ng Diyos because that's the only way that we can be able to understand God, our faith, and we can be able to stand our faith in front of the challenges na binibigay po sa atin ng mundong ito, kapatid. Amen? In John chapter 18 verse 20, let me read to you. John chapter 18 verse 20. Meron din po tayong mga other scriptural verse, yung John 17:15. You can take note of this and read it. Pero babasahin ko lang po sa inyo yung John 18 verse 20. I believe you have a copy also of these verses in your manuals. Napakalaga po pag nag-aaral tayo, dala ninyo yung manual ninyo. Sabi po dito sa verse 20 of John chapter 18, I have spoken openly to the world, Jesus replied. I always taught in synagogues or at the temple where all the Jews come together. I said nothing in secret. Ang ibig sabihin po dito ng salitang ito, ng verse na ito, the context of this, si Jesus naging handa, saan man siya mapatungo, mapadako, handa siyang magpatotoo. No? Hindi po niya iniwalay ang kanyang sarili sa mga tao. No po? He managed not to conform despite that he was with people. Habang nandun siya sa mga tao, hindi siya conform sa maling gawain. Rather, he reached out to these people by telling them the truth about God. Sana ganun po tayo. Amen? In Matthew chapter 10 verse 16, tingnan po natin. Matthew chapter 10 verse 16. Ano pong sinasabi dito? I am sending you out like sheep among wolves. That is, be gentle. Ano po? Therefore, be as shrewd as snakes and as innocent as dove. Maging matalino kayo. Ano po? Gaya ng ahas. At maging innocent as doves. Innocent as doves. If your testimony to Christ, crucified Lord and Savior, is paired with consistent sin and no spiritual growth, then you are not doing much for the gospel. Parang contradiction, ano? Nagpapatutuo ka kay Kristo na isang Diyos na napako sa krus, Panginoon at tagapagligtas, and then you are consistent also in living with the things of this world. Parang you contradict the gospel sa iyong buhay.
Walang makikinig sa'yo. Walang maniniwala sa'yo. Alright? And they will just laugh at you, they will mock you, kasi yung lumalabas sa bibig mo, hindi nagmamatch sa nakikita nila, no? Sa iyong buhay. Alam niyo po kapatid, the best tool for evangelism is your life, not your mouth. That's the best tool for evangelism. Amen? And then, let's go to group discussion. Mga kapatid, siguro ang advice ko po sa inyo, when you teach this lesson, and I will require you to teach this, isingit ninyo itong lesson na ito sa mga book series na tinuturo ninyo. Why? Because it is very important for our people to understand the value and the importance of testimony. Walang maniniwala sa atin, kapatid, kung yung lumalabas sa bibig natin ay hindi nagmamatch sa buhay na nakikita nila sa atin. So, group discussion. What do you think it means to guard your testimony? Will you discuss this among yourselves? Na po, as you, when you finish watching this recording, will you stay for a moment and have a group discussion? These are the questions that you can raise. One is, what do you think it means to guard your testimony? The second is, what comes to mind when you hear the words, guard your testimony? Minsan, maririnig po natin sa ating mga pastor na sinasabi nila sa kanilang mga sermon, our pastor would say something like that in his sermons. How do you understand it? Guard your testimony. What specific things are you doing to protect your witness? Anong isang bagay na ginagawa mo para mapangalagaan mo ang iyong patutuo? Share a personal experience where your testimony was put to the test but you overcame the test. Nagbigay ka ng isang kwento na minsan ang iyong patutuo ay nalagay sa pagsubok, subalit ito'y napagtagumpayan mo. Share that so that you can inspire others that they too, kaya rin nilang pagtagumpayan yung mga pagsubok. What did you do? Number 4, what did you do to protect your testimony? Okay? Anong ginawa mo para ingatan ang iyong patutuo? Share an experience of that also. No? If you have where you failed and your testimony was affected. Okay? The number 5, what do you think are the results of a destroyed testimony? Sa palagay ninyo, ano pong magiging bunga ng isang nasirang patutuo kay Kristo? Wala pong maling sagot. Anything that you understand, pwede po ninyong i-voice out. O po kayong mahiya. How does affect you? Paano ka naaapektuhan sa isang nasirang patutuo? How does it affect other people? How does it affect God? Mga kapatid, this group discussion, pwede ko pong i-screenshot uli ito. My friends, I will send this also to our GC so that you can have a guide when you are making a group discussion. And then as I said, every lesson, at the end of it, there's a commitment. Let's sign it and put a date. Like this one, ang commitment niya ganito, I will take care that my testimony will glorify Jesus Christ. Amen? So, sige po mga kapatid, ipo-forward ko po sa inyo, praise God, ipo-forward ko po sa inyo, ito pong mga group discussion na ito, na questionnaires, para magamit po ninyo sa inyong pagtatalakay.
Magandang araw po muli sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Let me pray for you, Lord. Bless your servants here, Lord. Continue to guide and empower them through your Holy Spirit. Bless them, Lord. In Jesus' name I pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang araw po sa inyo.